Hanggang saan mo kayang itago ang nararamdaman mong hindi dapat? At paano kung sa kabila ng lahat, pareho pala kayo ng nararamdaman? Tahimik si Reyna habang nakatingin sa blackboard. Hindi dahil hindi niya naiintindihan ang lesson, kundi dahil ang tanong sa kanyang isipan ay hindi tungkol sa math o history, kundi tungkol sa babaeng laging nasa harap niya, si Ma'am Isabel. Matalino, elegante, at may tinig na kayang tumagos sa dibdib. Kapag nagsasalita ito, parang bumabagal ang mundo ni Reyna. Ang bawat pagbitaw ng salita ay musika, at ang bawat ngiti nakakabaliw. Si Reyna ay nasa grade 12, honor student, tahimik, at halos walang alam sa romance, maliban sa mga nababasa sa Wattpad at pinapanood sa YouTube. Pero ang nararamdaman niya sa kanyang teacher, hindi biro, hindi admiration lang, hindi lang respeto. Ito ay paghanga na may halong pagnanasa, lihim, tapat, at mapanganib. Nagsimula ito sa isang proyekto. Reyna, can you stay after class? Gusto ko lang i-check ang draft mo for your thesis. Wika ni Ma'am Isabel habang inaayos ang laptop sa mesa. Po? Sige po. Tumango si Reyna. Pero sa loob niya, may kung anong kilig na pumintig. Habang silang dalawa ay naiwan sa silid, halos hindi makatingin si Reyna sa mga mata ng guro. Habang binabasa ni Ma'am Isabel ang papel niya, hindi maiwasang mapako ang tingin ni Reyna sa malalambot nitong labi. Magaling, sabi ni Ma'am, tumingin sa kanya. Pero may kulang. Ano po yun? Wala pa yung puso. Napakunot noo si Reyna. Puso po? Tumawa si Ma'am. Marahan. Puso. Yung damdamin. Gawin mong buhay. Yung papel mo. Gaya ng pagkabuhay mo kapag may gustong gusto ka. Hindi na nakakibo si Reyna. Gustong gusto kita, Ma'am. Pero paano ko yun ilalagay sa papel? Lumipas ang mga araw. Lalo lang lumalim ang damdamin ni Reyna. Sa bawat tawag ng pangalan niya, sa bawat paglapit ni Ma'am para i-guide siya sa sulat o presentation, parang unti-unti siyang nauubos sa loob. Hindi ito tama. Pero wala rin namang mali sa damdamin, kung totoo, di ba? Hanggang sa dumating ang araw ng field trip. Sa field trip sa Baguio, nagsama-sama ang mga senior students. Isang gabi, habang abala ang lahat sa bonfire at games, umalis si Reyna. Hindi siya komportable sa maraming tao. At sa kanyang paglalakad, sa gilid ng pine trees, may boses na tumawag. Reyna? Paglingon niya, si Ma'am Isabel. Okay ka lang? Tumango siya, bagamat mabilis ang tibok ng puso. Opo, gusto ko lang po ng tahimik. Mind if I join? Tanong ng guro. Umupo sila sa isang bench na gawa sa kahoy. Tahimik at may lamig ng hangin na tumagos sa balat. Reyna, mahina ang tinig ni Ma'am. Napapansin ko, parang may bumabagabag sa'yo. Wala po. Mabilis ang tugon niya. Sigurado ka? Tumahimik si Reyna. Ngayon na ba? Dito ba? Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, tumulo ang luha niya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ma'am.
Lumapit. Ma'am, umiling si Reyna. Pero tuloy-tuloy ang luha. Alam kong mali. Pero, matagal ko na kayong gusto. Tahimik. Para bang tumigil ang oras. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Pero araw-araw ko po kayong iniisip. Hindi ko alam kung normal ba to o kabaliwan. Tinignan siya ni ma'am. Hindi galit. Hindi rin gulat. May lungkot at may hiwaga. Lumapit ito. Marahang pinahid ang luha niya. Alam kong hindi mo sinasadya at hindi mo kailangang humingi ng tawad sa nararamdaman mo. Pero ma'am, wag mo muna akong tawaging ma'am. Bulong nito. Isabel. Ngayon, dito. Wala tayong titulo. Tao lang tayo. Nagkatinginan sila. Isabel. Bulong ni Reyna. At doon, sa ilalim ng buwan at katahimikan ng gabi, nagtagpo ang kanilang mga labi. Dahan-dahan, nag-aalangan, pero tunay. Pagbalik sa Maynila, tila walang nangyari. Walang text, walang chat. Sa klase, formal si Ma'am Isabel. Walang bahid ng damdamin. Parang wala ang gabing iyon. At si Reyna, para siyang iniwang, nakabitin. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unti siyang naging tahimik muli. Nalulungkot, nalilito. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ni Ma'am matapos ang klase. Reyna, I need to talk to you. Tahimik siyang sumunod. About what happened in Baguio. Hindi ko dapat hinayaan yon na mangyari. Masakit. Parang sinampal si Reyna. I'm your teacher. May pananagutan ako. Kung may makakaalam, wala pong makakaalam. Sagot ni Reyna. Nanginginig ang boses. At kahit may makaalam, ako po ang may kasalanan. Ako ang nagsimula. No, mariing sabi ni Ma'am. Pareho tayong may bahagi rito. Pero ikaw ang estudyante. At hindi kita dapat pinahintulutan. Pero totoo ba yung halik mo? O awa lang yun? Tahimik si Ma'am. At doon niya nalaman, hindi awa ang halik. Pero hindi rin kayang ipaglaban. Graduation day. Walang salita. Walang yakap. Walang paalam. Tumanggap si Reyna ng medalya. May ngiti sa labi, pero may bigat sa puso. Hanggang sa lumapit si Ma'am Isabel. Tahimik na binati siya at may lihim na inaabot na papel sa kanyang kamay. Pagdating sa bahay, binuksan niya ito. Hindi ako umamin nun, Reyna. Pero ngayon, wala na akong hawak na titulo. Wala na akong dahilan para magsinungaling. Mahal din kita. Natatakot ako, pero kung ikaw ang hahawak sa kamay ko, baka kayanin natin. Ilang buwan matapos ang graduation, muling nagtagpo ang landas nila. Sa isang bookstore, kung saan nagpa-part-time si Reyna, dumating si Isabel. Hindi na bilang teacher, kundi isang babaeng handa ng magmahal sa labas ng classroom. Kumusta ang bagong buhay? Tanong ni Isabel, may ngiting pamilyar. Mas magaan na ngayon, sagot ni Reyna. Lalo na't alam kong pwede na kitang yakapin. Lumapit si Isabel. Marahang hinawakan ang pisngi ni Reyna. Pwede mo na rin akong halikan. At doon, sa gitna ng mga librong may kwento ng pag-ibig, isinulat nila
ang sarili nilang pahina, puno ng pag-amin, katotohanan, at halik ng pag-asa. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.